Chi. Yo, what's up guys? Ako nga pa. Yun, ang dami na natin, no? Ulit na naman para introan lang. Kasi nga yung mga Yes. balahibo. Shout out sa Rhea. Ritia. Yan, Milky. Arty. Arty. Ano ba yan? Ulitin nyo. Kahit ano ata yun na si shout out bro. Ritia. Ano ba yan? Arty. 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 Ang RT, ha? Yan, ako nga pala si Kevin Bisagar, aka News Curious. At kasama ko ngayon si... Kiven Salvatin po ulit. Napaulit-ulit eh, lagi kasama eh. At meron tayong bagong kasama. At muli siya nagbabalik. Actually, nag-podcast guest na siya before. Siya ang una. Siya yung una eh. Siya yung original na kasano. OG. Oh God. Kasi pa-adios. Let us welcome Jake Arcia. Bisaya version. Hindi. Renel Pajos. And ito yung kasama ko, si Kuya Chester Lambino. Kinakilala. Hindi naman siya rin, ha? Thank you. Kung nakikita nyo, nakamiligti kami, no? Hindi po ako yung nag-order niya. Sponsored by Chester Lambino. Yeah. Thank you sa Riti. Ritia. Ritia. Yun, at ang ano na to, no? Sakto, parehas kayo ng mga eskwelahan. Tama? Ikaw, ano bang course mo, Toys? Same kami ni Pansi. Bachelor Industrial Technology for the Service Management. Ikaw, Kuya Chester. Bachelor of Technical Teacher Education, major in Mathematics. Okay, mukhang ano to mukhang math to Foil method. Foil. May foil method ka, di ba? Iba yung foil ko eh. Iba yung foil ko. Same lang ng ano no, ng eskwelahan. Saan ba kayo school? Marikina Polytechnic College. Same lang din. Shoutout po sa mga taga-MPC, mga MPCian. Shout out! Shout out. May tanong ako kay Kuya Chester. Rekta na. Total. Natanong ko na to kanina. Bago ka, sabi mo nga na teacher ka, di ba? Teacher, yung course mo is major in mathematics. Magkaiba ba yung mathematics? Basta yun. Ayoko talaga ng mate. Paano ka nadala dyan sa kurso na yan? Kumbaga, anong nagtulak sa'yo para i-pursue yung kurso na yan? Yun. Kaya nga nang nakwento ko kanina, panoorin nyo nun. Ano ko na lang. Ilagay mo na lang dyan. Hindi, joke lang. And, actually, hindi naman ito yung pinlano ko talagang kuning course. Yan. Ang gusto ko talaga ay civil engineering. Yan. Ay, ipasok ko na yung joke mo. Engineer. Okay. So, engineer. Pag malapit. Pag malayo, engineer. Nakakatawa pa rin. Pati yung tao eh. Inulit. Okay, so anong nangyari? Ba't hindi natuloy yung engineer at napunta ka sa ibang education ibang at naging major in mathematics? Ang plano kasi, dapat sa TIP ako. Katapusan naman di ba? Track lang yun. Ay, track lang. Yan, ang plano kasi, maging civil engineer sa TIP. Okay. Kaso yun, hindi yun ang plano ng TIP sa akin. Okay. At saka, syempre, yung mga panahon na yun, parang, syempre, kahit gustuin ko man, hindi pa kaya ng budget. So, napunta ako sa MPC. Pagpunta ko sa MPC, syempre, hinanap ko na engineering. Ano mga engineering courses, Steve? Pagkita ko, walang engineering. Nakita ko na lang dun. Sige, basta, kahit ano, basta may math. Yang may math lang dun. BTT, education, teacher. So, yun, nakinuha ko, no choice ako. So, ang ano pala dito, hindi about sa engineer or about sa teachers. Sa math talaga. Ikaw, eksperto, meron ka bang, yung parang, nalaman mo na magaling ka sa math nung high school or paano ka ba naging... Paano na-discover? Na-discover yung pagiging ganun. Actually, hindi naman ako magaling sa math. Marunong lang. At saka, ang gusto ko lang yung napapaisip ako.
Parang ngayon, napapaisip ako, ba't ako nandito? Dapat nag-chess tayo. Ay, sakto. Chess ka. Sakto, yun. May iba pa ba kayong katanungan? Ito muna, kay Pads muna tayo. Sige, combine na lang to. Paano ka nakapunta sa MPC? Yung tipo bang pang TIP ka sana, kaso sa MPC ka rin napunta? Dula sa Dapat pang PLMAR ako. PLMAR. Kaso napunta ako ng MPC. Katulad Ba't ni Kuya ganun? Chess. Parang bagsakan ata na yung MPC. Parang Pagsakan ng mga gwapo. Ligtas. Nabagsakan ng gwapo. Ayun, sabi Nasira tuloy. Ba't bigla akong mahawak sa kamay pagsakan ng mga gwapo? Nabagsakan eh. Naka-auto yan. Bagsakan. Hindi, Slow katulad ako nga dun. ng sabi ni Kuya Chess, low budget din. So, pag low budget, ang bagsak mo talaga MPC. Oy, So, ICCT minsan. ICCT minsan, pero hindi ko pa alam yung ICCT that time. Ang MPC lang talaga alam ko. So, ayun, ang unang course ko dapat talaga is business ad. Napunta ako sa FSM. Pero, ang kwento nun dapat, mag-electrical. Kasi yung dalawang tropa ko, electrical. Kaso, naubusan ng slot. Ako pa yung nawalan. Sabi ko, sige, FSM na lang. Makapag-enroll lang. So, ayun. Nakapag-enroll lang na FSM, Food and Service Management. And hindi ko na natuloy yung business ad. Pero may balak naman ako. Okay, may tanong din ako. Yung sa pagpili nyo ng course ba, for example, ikaw, business ad at napunta ka sa ganito. Pero ano ba yung, kasi kadalasan, pag yung mga parents natin, sila yung nasusunod. No? Oh. Sila yung nasusunod kung anong gustong kunin ng course ng mga anak nila. Di naman natin sinasabi na mali yun kasi concern lang naman sila kung ano yung makakabuti. May dumating na ba ganun sa ganung punto nyo? Ikaw, Kuya Chess. Ano yung tanong? Kung ano yung gusto ng parents mo sa'yo na Tapos yun yung papasukin mo. O supportive Alam ko kasi sila. para sa kanya yun. Hindi ako handa. Anyways, ayun. Kung anong gusto G12 tayo. Ito nga napag-try mo eh. Anyways, manood kayo Doon. Pwede. Anyways, ayun nga. Actually sa amin kasi, kung ano man yung gusto namin, parang hindi naman kami, Tali sa oo, wala. Actually, wala talaga silang plano sa Ikaw nang bahala dyan. joke lang. I mean, wala silang exact na, ito kapag laki mo ha. Okay. Yun. Kaya yun, di ako lumaki. Maganda rin yun, no? Hindi ka hinuhusgan ayon sa gusto nila. Minsan kasi may mga magulang na hindi nila nagawa sa sarili nila, gusto nila sa anak nila. Kaya natatalo yung anak na gawin mo ito kapag nag-failed ka dyan, na-failed mo rin yung magulang mo. Kaya minsan hindi sila hindi gusto nila gusto ng bata ito, pero ang nangyayari gusto ng magulang ito. Yung kurso na yun hanggang sa ma-depress yung mga estudyante na. Pero good naman yan sa'yo. And may tanong ako. Nakakabahan ako sa bawat. Yeah. Ano yung na-discover mo nung pinasok mo yung ganyang kurso? Na-discover ko? Madami. Ano na lang yung yung the best. The best. The best. Na-discover ko na pag nag-aral ka pala, gagraduate ka. Bago yun. Hindi pa rin discover ni Kuya Kams yun. Oy, high school. Hindi sa akin, pagka math major ka pala, talagang, pag specifically pagka teacher ka, pag nag-aaral ka, hindi yung basta, maipasa mo to eh. Kasi syempre, at the end of the year, pagka gumraduate ka, ang kurso mo, dapat teacher. Tignan niyo ako ngayon, technician. Ang hirap nun, no, di ba, teacher ka? Oo. Tapos lahat, math pa. Tapos kinopia mo lahat, nakapasa ka. Tapos ituturo mo math. Paano mo matuturuan yun? Kung Tama. kukopia ka lang sa estudyante mo rin. Exactly. Diba, Tsaka, ang point doon, paano mo ipaiintindi sa mga estudyante na talagang hirap umintindi? Oo, di ba? Yun eh. Hindi lang yung paano siya aralin, kundi paano siya ituro. Paano ituro? Kaya kailangan, ngayon pa lang na estudyante ka sa college, kailangan aralin mo talaga. Para kapag ito na yung nagtuturo, alam mo talaga kung paano Yes, siya ituro. exactly. Kaya saludo ako sa mga teacher eh. Sa lahat ng teacher dyan, yan, salute po sa inyong lahat. Yeah. Yan.
Kasi grabe, hindi madali maging teacher. It takes passion para Yes. patuloy ka bilang isang teacher talaga. Ano ba, sabi mo nga, is take passion. Mhm. Paano kung maramdaman mo yung, nakaramdam ka na ba na parang ayaw mo nang pumasok? Ganun, parang yung mga subject na to, pandagdag lang sa depression. Mm. Ganun, meron bang ganun na punto ng buhay mo? At Oo. ano yung ginawa mo? Nung nakaramdam ako ganun, ayaw ko pumasok. Di ako pumasok. Asal lang! Ang dali lang. Ang dali lang! Oh, Ang yun. dali! May mali ba? Ngayon, ang hirap ng hindi pumasok kasi nasa bahay ka lang. Oo. Online service! Ang dali na sa... As is lang. As is Oo, lang. maraming beses yun. Talagang dumating sa point na parang nakakatamad. No, pero Ano yung tumutulak sa'yo na, para maging masipag ka sa ganong subject? syempre, yung kagustuhan ko na gumraduate tsaka magkaroon ng magandang kinabukasan, syempre. Yun. Syempre, iba kasi ang usapan kasi dito, hindi lang yung nakagraduate ka pero yung quality nag-graduate ka. Yes. Di ba? Kasi kahit na mag-apply ka, lalo na pag fresh graduate, yun ang pinagtataka ko eh. Naghahanap sila ng mga fresh graduate na may experience. Oo nga, no? Praise God. Preferably with experience. Di ba? Parang Yeah. ano na ata yun, student working. Oo, kaya dapat gagalingan mo talaga. Yeah. And, tanong ko lang din, habol ko lang. Naniniwala ka ba na lahat ng tinuturo sa eskwelahan ay tama? Ayun. Napagandang tanong na hindi ko kayang sagutin. Then, speaking of that question, meron akong i-share sa inyo. Yan regarding dyan. Okay lang ba yun? Oo, yun. Ano nga ulit yung tanong mo? Yun. Naniniwala ka ba kung Lahat ng tinuturo sa eskwelahan ay tama or baka may ginagamot o ganon. Ikaw, sa iyong opinion. okay, sige. Bago ko simulan yun, may share muna ako sa inyo. Kala ko pray mo na eh. Okay, may share ako sa inyo. Meron kasi akong na-discover na ang pangalan nito, ano ba yun? Spectus. Spectus. Yung Spectus, ano siya? Parang ganun, di ba? Yung Spectus, ano yan? Animal yun na nakatira sa dagat, sa pinakailalim ng dagat, yung wala ng, tawag nito, hindi na Spectopus. inaabot ng Spectopus. Pwede. Hindi na inaabot ng light. Sa pinakamalalim na Darkness talaga. na, sobra. Part. Alam nyo ba yun, Spectus? Hindi. Ngayon ko lang narinig. Ngayon narinig. Ang itsura nun, para siyang para siyang octopus, pero hindi 8 ang tentacles niya. Ano siya, para siyang jellyfish, marami siyang tentacles. Actually, 11 tentacles. Ang itsura niya, parang octopus, pero yung tentacles niya parang jellyfish. Ganun. Siguro Spectus. kaya. Ngayon, kasunod nun, alam nyo ba, nung yung sinabi ko, joke lang. Ha? Walang ganun, walang Spectus. Wala. Wala. Invento ko lang yung lahat ngayong gabi. So, walang connect yun. Meron. 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 Tapos naniwala kami. Yun, nakuha mo. Kasi Diba? parang malalim. Pwede. At saka ano pa? Ba't Hindi kayo namin alam. naniwala? Exactly. Hindi namin alam. Hindi ninyo alam. Tapos teacher ka pa. Diba? Tapos gwapo pa ako. Yeah, pero Okay. ang punto ko doon, di ba yung bagay na shinare ko sa inyo, hindi nyo alam. So, ang tendency ninyo, Maniwala. maniwala. So, ngayon sa tanong mo kanina, kung naniniwala ba ako sa lahat ng mga tinuro sa school, ang sagot ko doon, hindi. Yan, pasindabi po sa lahat ng mga teacher, tsaka sa mga talagang, lalo na yung mga matatalino. Ito ay pawang opinion ko lamang. Wala naman Okay, ano. oo. Yun. So anyways, hindi ako naniniwala. Bakit? Una sa lahat, lahat ng tinuturo sa school, bago pa man halimbawa, grade 1 ako ngayon, Yeah. tapos meron akong kuya, o kaya may kakilala ko mas matanda sa akin, bago pa man ako maging grade 1, naging grade 1 na siya. So kung ano yung tinuro sa kanya, tinuturo din sa akin Yeah. yun. So ngayon, ako bilang isang estudyante, hindi ko pwede sabihin sa teacher na, teacher, hindi tama yung sinasabi mo. Diba? Halimbawa, sabihin natin 1 plus 1 ay equals 2.
totoo ba na 1 plus 1 ay equals 2? Anong patunay natin na 1 plus 1 ay equals 2? Di ba? Kumbaga, sinabi lang yon na 1 plus 1 equals 2, pero kasi sinabi ng mas matanda sa atin, kaya nagiging tama At saka siya. sinabi ng teacher. Teacher. Di ba? Kumbaga, isipin mo logically, bakit nga ba 1 plus 1 equals 2? Bakit nga ba 2 plus 2 equals 4? But 4 plus 4 equals 8? Di ba? So, alam natin na pag inad natin ng isa, dalawa. Diba? Halimbawa, itong table, bakit table to? Pwede namang upuan. Diba? Kasi tinawag siyang table kasi yun ang unang pinangalan sa kanya. Diba? Na wala ka ng choice, kundi yun na paniwalaan, ay, table pala to. So, lahat ng tinuro sa'yo ng bata, nag-e-exist na. Yeah. Diba? Kung anong sinabi, yun na yun. Yes, exactly. And mas palalimin pa natin. For example, marami tayong alam sa mga politika na yun ang pinaniniwalaan natin. For example, patungkol kay Marcos, kesyo masama daw si Marcos. Pero ngayon, marami nagsasabi na kung ano yung kabutihan na gawa ni Marcos, kung ano yung mga bagay na magandang nadulot niya sa bansa. Magandang nadulot niya sa bansa. Which is, hindi natin alam kung ano yung tama. Kasi bakit? Wala pa tayo. Tama. At nangyari ng lahat ng bagay na yun. Yes. Diba? So, the point here is, hindi ito para, mawalan kayo ng Gana mag-aral. O gana mag-aral. Kundi, para lang maintindihan natin na ang bawat pinag-aaralan natin, dapat iniisip din natin mabuti. At saka, hindi natin siya agad-agad na, alam mo yun, sinasabuhay natin. Yeah. Kasi hindi lahat ng naririnig natin, especially ngayon sa social media, hindi lahat ng nababasa natin tama. Diba? Halimbawa na lang, yung bilog ang mundo. Diba? Sabi nila, bilog ang mundo. Pero ang tanong, naniniwala ba kayo na bilog ang mundo? Okay, naniniwala ba kayo? Ako, yeah. Oo, kayo. Duda ako. Hindi, depende naman sa maniniwala. Yes, diba? Porket magkaiba, di ba? So, ang lang, parang kasi sabi nga ng scientist, to see is to believe. Yes. Diba? And, ayun, yun yung pinaka-punto ko. Na hindi ko pa naiikot yung globo, pero naniniwala ako ng bilog ito. So, ang depende sa paniniwala ko ay depende sa ayon ng pag-aaral. Yeah. Kaso hindi sa kung anong nakita mo. or nalibot mo na ba ang globo? Yeah. Yun. Diba? Yung ganon. So, nakaayon ako sa sistema ng paaralan na kung saan na-adapt ko na ito sa paglaki. At saka, meron akong nabasa, yan, correct me if I'm wrong. Dati daw, nung wala pang telescope, ang pinaniniwalaan na ang Earth ang sentro ng solar system. Kasi wala pang telescope yon. So, nung era na yon, nung mga taon na yon, yun ang pinaniniwalaan nila, yun ang tinuturo sa paaralan, malamang, di ba? Pero nung naimbento na ang telescope, nalaman nila na hindi pala Earth ang sentro ng solar system, kundi ang Sun. Di ba? So, anong tingin ngayon nung nakaimbento ng telescope dun sa nagsabi na ang Earth ang sentro ng solar system? Di ba? Idiot. Bakit? Sino nagsabi na ang Earth ang sentro ng solar system? Ito nga, nakita ko nga sa telescope eh. Na hindi talaga. Pero ang point nun, doon mga panahon na wala pang telescope, yun ang pinaniniwalaan nila. Kasi nakaayon sila. Malamang yung siguro nagsabi na ang Earth ang sentro ng solar system, dakila dati. Na kung anong sabihin niya, ay yun yung i-adapt. Katulad nga, sabi mo, itong lamesa, pwede naman sa tawagin na upuan. Pero as is na natawag na siya ng lamesa, yun na siya. Kung tawagin tong isda, eto tayo. Isda. Isda tayo. Isda. Pero ngayon, katawa-tawa. Kasi ang paniniwala natin ay isda, lumalangoy. Yes. Pero kapag una yun, na binanggit na ang lamesa ay isda, hindi tayo tatawag. Yes, tama. Yes. Exactly. Kaya depende na lang sa sa nakaraan, pero walang nabuhay sa nakaraan. Well, actually nabuhay tayo kasi hindi natin kayang balikan yung 1,000 years or even yun. And Nauhaw ako dun. Hindi, kay Pads naman. What do you, ano sa tingin mo yung
totoo ba yun na lahat ba yung natutunan sa school? Ikaw, kasi opinion ni Kuya Chester yun. Kasi si Pals kasi, So, kung kayong pag-awayin. nagtitake siya ng ano eh, ng Yung tinitake mo. ng Drugs. education course ng 2 okay. years. Edu ko ngayon. And hindi ko alam ba't niya kinuha yun. Actually, bahala ko din, nag-aayan kami dalawa kung yung kunin namin. Hindi ako nagtuloy, pero siya pinurso niya. And ikaw, ano yung masasabi mo doon sa ganung ano? Okay. Kung lahat ng tinuturo sa school ay tama, Kahit kahit sa hindi. life mo. or Sa akin, ano lang ako eh. Gitna lang ako. Neutral. Oo, neutral. Parang may joker. Diba? Yung word na may joker. Kasi ano eh, sabi May nga joker, psychology, may kalabiro. we are different. So, lahat tayo magkakaiba. Hindi lang... Grabe. Di ba? Magkaiba yun. Di ba? Hindi lang ano... Pag wala. different pala magkaiba. Hindi lang sa physical, kundi sa perception ng sa buhay. Tama. So, sa akin kasi, based on my experience, di ba, mabilis akong mapaniwala. Kapag sinabi nito, okay, papaniwalaan ko. Pogi ka Pero ba? habang tumatagal ako, na tumungtong ako dun sa tingin kong okay na ako mag-isip, di ba, sa lahat ng sinasabi sa akin, i-research ko. Kung tama ba ito, hindi. And ganun din, sa ibang tao, sa ibang mga estudyante, diba? Huwag ka agad maniniwala. Kumbaga, maghanap ka muna ng sarili mong research. And also magtanong-tanong ka rin. Kasi hindi lahat ng sinasabi nga ng teacher tama. Pero yung ilan dun tama. Diba? So, mamili ka ng pupulutin mo. At dadalhin mo sa bulsa mo. Hindi lahat dapat dalhin mo. Kasi baka mamaya mabigatan ka. Hindi ka na makalakad. And then, ang ano dito, Ayun, sa sabi ni Kuya Chester na, sa palagay mo, pwede kaya itong mabago or hindi na? Yun. Kasi- Exactly. Ikaw, Kuya Ches, pwede pa ba itong mabago o hindi na? Kasi yun na yung pininiwalaan eh. Minsan, kapag salungat ka sa mundo, ikaw yung magmimistulang baliw. Yeah. Di ba? So, kung anong paniniwala mo, minsan ikikinkim mo na lang yan dahil sa mga majority win. Di ba? Sila ng panalo. Pero, sa sarili mong pananaw, ano ang magiging epekto nito sa kinabukasan, sa future, kapag nagtuloy-tuloy yung ganitong pamamalakad o sa sistema ng paaralan? Actually kasi, meron nga silang tinatawag, di ko lang alam kung tama, half-life of knowledge. Yan, ibig sabihin nun, parang, halimbawa, half-life of knowledge of psychology. Yan, naalala ko, alam ko, tinuro sa amin yan. Anyways, ang ibig sabihin kasi nun, parang merong hangganan yung pinaniwalaan ngayon. Okay? So, halimbawa, sa isang salita, sa English word, halimbawa, yung board na ano bang mga alam nating board? Diba? Yung blackboard, Chessboard, skateboard, chessboard. Diba? Bawat taon, meron nadadagdag. Diba? Halimbawa, yung dictionary natin, dati ilang pages lang yun, pero kada taon may nadadagdag na salita na sinasabi nila na ito na yun, ito na ibig sabihin nito. Kasi Kahit nga, depende sa kultura. yes. Diba? So, ibig sabihin lang, ang knowledge ay innovative. Nagbabago-bago, hindi siya nag-stay sa sa kung ano lang yung meron ngayon. Pero continuous yun. Continuous siya napapalitan, continuous din siyang nadadagdagan. Yeah. Okay, so kung ang ano ba tanong mo? Kumbaga, anong epekto nito sa future? Kumbaga, sabihin natin, ang knowledge ng lamesa, lamesa na siya, paano ito na, sabi mo, 1 plus 1 equals 2 or 2 plus 2, paano nangyari yon? Pero, dati na pala yung pinapaniwalan na pag tinag-add, 2 siya. Pero, ano yung magiging epekto nito kapag pinagpapatuloy yung mga parang haka-haka lang sa salita, lalo na sa history natin, na minsan yung pumapatay kay Magellan ay iba pala talaga. Tapos kino-construct na lang, parang pinapagtugma-tugma, tapos pag nakita kung sino yung parang conspiracy. Conspiracy na lang, yung mga ganun. Ang effect kasi niyan sa atin is most of the people are brainwashed, di ba? Yeah. Yun ang exact word dun brainwash of
the knowledge, existing knowledge na inilalagay na lang, ini-input na lang sa isip ng bawat isa. Sinisistema. Oo. Which is, bilang isang estudyante na talagang, alam mo yun, I'm very curious about what I am learning. So, ang suggestion ko na lang para sa lahat, di ba? Huwag tayong basta-basta na magpa-affect sa, especially yung mga issues ng lipunan na, alam mo yun, konting kibot, re-react ka. Diba kasi yun yung malaking effect yan. Halimbawa, marami majority lang galit kay Duterte, galit ka na din. Kasi galit ka lang sa social media. Diba? Which is, wala namang magandang effect. Okay? Ang very point dito is not to rebel about kung anong tinuturo ng teacher. Hindi para, di naman tama yan eh. Hindi naman ganun eh. But the point is, for you in yourself, ma-motivate ka na mag-research. Yes, mag-research, mag-learn more, mag-innovate ng panibago, kung paano ba pagagandahin yung kung anong meron tayo ngayon. Yun talaga yun. So, parang sa eskwelahan is just a pattern lang kung mali man ito sa nakaraan, pero pag ito ang lumabas sa exam, kailangan kong isagot ang tama kahit mali siya sa future para lang makapasa. Yeah, exactly. Yeah, that's the reality. Yes. Kung anong tinuturo sa school, kasi hindi mo naman pwede sabihin, mali ito. Kasi ito ang na-research ko. Exactly. Sinisistema tayong sumunod kung saan. So, kung ang eskwelahan ay pasukan ng mga tao na kung saan ang truth ay about sa tinuturo, so, mahirap baguhin ito. Unang-una, kasi nakaalay ng eskwelahan kung saan yung sinasabi ng nakaraan na posibleng mali, posibleng tama, at posibleng mediocre lang, sabi nga ni Pads. So, sobrang hirap nitong baguhin. So, dahil sa ganun, kumbaga, isasagot mo na lang to kahit alam mong mali, pero tama sa eskwelahan para lamang makapasa at makapagtrabaho. Yes. Yeah. Yun lang. At saka, may dagdag ko lang, no? Yung sinasabi mo kasi ito na yung sistema ng eskwelahan. Kasi kung napapansin niyo, tsaka marami na rin ako napanood na video about na kung ano ba yung mindset ng mga Pilipino, kung ano ba yung, di ba pagka mostly tinatanong natin ng mga bata, anong gusto mo paglaki? Gusto ko po maging pulis para makatulong sa kapwa. Gusto ko po magkaroon ng magandang trabaho. Gusto ko po maging doktor para manggamot ng mga pusong sugatan. Joke lang. Ayun. Pero the point is, ang mindset ng mga bata or mga estudyante, gusto nilang gumraduate para magkaroon ng magandang trabaho. Diba? Para maging trabahador, in short. Diba? Bakit hindi na lang? Gusto ko makagraduate para pag-graduate ko, gagawa ko ng sarili kong business. Yeah. Diba? And dun, napag-usapan natin na ang eskwelahan ay pumasok ka sa eskwelahan para maging trabahante. Yeah. Tulad ng pag-usapan namin nakaraan, panoorin nyo na lang, lalabas yan dyan. Yan. So, kumbaga, sinisistema tayo, kasi pinag-usapan namin yun. Sinisistema tayo ng eskwelahan para sumunod. Meaning nun, kapag etong tanong na to, may iba kang conclusion na sagot, tas inilagay mong answer yon sa tanong na yon, mali na kaagad. Kasi nakasistema yon na eto ang sagot at wala nang iba. So, nakapattern ang isip mo na kahit meron kang alam na iba, pero dahil eto yung sabi sa eskwelahan, eto yung isasagot mo. Nang sa ganun, pag-graduate mo, wala kang alam na ibang gawin, kundi sumunod lamang sa boss or amo mo. Yeah. And then, kaya nga sabi ko nga sa kanina, no, yung mga entrepreneur na si Mark Zuckerberg, na drop out, yung Michael Jordan, na bully, and then yung mga ibang mayayaman ngayon na mayayaman, syempre, na drop out karamihan sa kanila kasi hindi sila nakabase sa
sistema ng paaralan, kundi meron silang think out of the box sila. Na eto ang formula ko kung paano ako magpayaman at hindi para magpalipin sa eskwelahan at pumunta sa ganong sitwasyon ng pagtatrabaho. Yeah. And yun, meron ka bang ano dito about sa mga ganong tulong? Ano na lang, ano. Ang hirap niya mo. Binibigla ako eh. Ano na ibiga na eh. Yeah. Pigang-piga na eh. Kaya ganun. Di ba? Mahirap din yun, no? Yung, di ba, parang gusto mong kumawala pero nandun ka rin sa pagiging trabahador. Parang ano. Kumbaga no, nasa same track lang kayo. Nag-aagawan kayo dun sa sa daanan na 'yon. Which is ayun nga kasi nasistema na tayo sa ganung system at nag-aagawan tayo sa ganun. Minsan competition pa nga nangyari sa school eh. Kailangan ako yung mag-top 1 para ako yung makilala. O ako yung maging sikat dito o maging matalino. Pero nakalimutan nating i-discover ano ba yung yung think of box mo sa Think out of the box. No. Nalilimitahan tayo because of the school sistema ng school. Doon hindi namin sinasabi na mali yun, good yun, maganda yun na mag-aral kayo. Ang gusto lang namin sabihin dito ay mag-research ka at alamin mo po yung totoo, behind the knowledge na yun, knowledge ba talaga yun, and yung knowledge ba yun ay truth, or knowledge na yun ay knowledge lamang ng na baliktot na sistema ng katotohanan. May tanong ako sa iyo, Kuya Chester. Pwede rin sumagot si Pads. Anong palagay mo sa medyo hard na 'to eh. Sa mga nagsusuicide na estudyante dahil sobrang nalagay na nila yung buhay nila doon sa academic na yon na kung saan bumagsak sila, and then maraming nagsusuicide ngayon sa module dahil sa hindi na napasa yung anong palagay mo doon? Meron ka ba doon thought kung ano man yung pumasok sa isip mo or ano? Para dalawa tayo may kasalanan dito. Sa akin, kasi pwede tayong makapagligtas ng mga taong balisa na at gusto na talagang tapusin dahil sa module na kinakaharap nila ngayon. Nukin ko muna yung pearl. Okay. So, ang ano ko naman doon, ang masasabi ko naman, para sa mga estudyante, hindi nyo naman kailangan na dumating sa ganung punto. Yes. Baka sabihin ninyo, hindi mo alam pakiramdam. You don't know the feeling. Actually, alam ko yun. Kasi galing din ako doon. Hindi lang sing hard ngayon, Kasi para bang senior. Putulin ko muna. Klaruhin natin. Kasi yung pinagdaanan natin nung college ay parang iba sa ngayon. Kasi quarantine, module. Tapos yung akala nila masarap sa bahay gumawa. Pero ang totoo, dagdag depression na nga ma-quarantine, tapos meron pang module na idadagdag sa'yo, so another depression to. Paano mo mahati yung opinion mo doon na yung pinag-aralan mo dati, tapos yung pinag-aaralan ngayon, tapos sasabihin natin na ako nga napagdaanan. So, paano natin yun yung hardship ng pag-aaral. Yun yung pinupunto ko doon. Pero sa totoo lang, sa tingin ko lang, mas doble ngayon. Kasi kung yung mga panahon na nag-aaral tayo, ay walang quarantine, nahihirapan na tayo. Andiyan na yung teacher sa harap, nagtuturo mismo, hands-on sa'yo. What more pa yung walang teacher sa harap mo? Diba? Yung tipong ikaw lang talaga mag-isa. Paano mo iintindihin ng isang bagay na hindi mo pa alam? Yeah, that's the point eh. At sabi nga nila, nababasa ko sa Facebook, papasagutan niyo sa akin yung module na hindi ko pa napag-aaralan, tapos bibigyan ka ng deadline na napakaikli. Diba? Though, hindi ko na maalam kung yun ba talaga, may ikli ba talaga yung deadline or what, hindi ko na maalam yung sistema. But the point is, sa side ng estudyante, mahirap din naman talaga yun.
Kasi kung ako nga na, alam mo yun, may notes ako, naturo sa akin, nire-recall ko, tapos binabasa ko yung notes ko, medyo nahihirapan pa akong balik-balikan eh. Yeah. What more pa na, kailangan ko intindihin to, I will do my own research. Maraming dahilan eh. Paano kung wala kang resources, wala kang internet? Kung may internet ka man, mabagal yung internet mo. Diba? Kaya mag-fail dito na. Baka mabash. Joke lang. Ayun, diba? So, nawala tuloy ako. Sorry. May tayo. Mabagal yung internet, yung Ayun. mga resources mo na... Oo. So, yun yung dagdag pahirap. Diba? Ang masasabi ko lang sa mga estudyante, ano nyo lang, huwag kayong matakot magtanong. Huwag mahihiyang magtanong. Magtanong kayo sa mga kapwa nyo estudyante. This is the time na magtulong-tulungan kayo. Not to the point na makopyahan kayo na magsasagot yung isa tapos peram na lang na katamaran na yun. Mali na yun. Pero yung magtulungan kayo na paano ko ba sasagutan to? Paano ba to? Anong na-research mo dito? Diba? Yan, maraming ways pwedeng gawin. Kaya naman mismo, huwag kayong mahiya sa teacher ninyo. Magtanong kayo sa teacher ninyo. Huwag lang sobra-sobra ng tipong lahat tinatanong. Siyempre, imaginein mo, marami ring estudyante, hindi lang naman kayo yung estudyante ng teacher na yun, di ba? So, isipin nyo rin yung side ng mga teacher. And para naman sa side ng mga teacher, bilang ako isang teacher, di ba? Sa totoo lang, malaki yung part natin dyan. Kung paano natin i-deliver sa mga estudyante yung mga bagay na itinuturo natin. Especially yan, kung module type lang, hindi mo pwedeng iwanan na lang na, ayan, aralin mo yan. Okay? So, syempre, with strict, tawag nito, Teaching? Or... Hindi, yung directions. Yeah, direction. Tuturo mo kung paano. At the same time, ikaw mismo, na tulungan mo yung mga estudyante mo na sa lahat ng mga kaya mo, kung paano ipaintindi sa kanila yung mga bagay na hindi nila alam. Kasi, ito lang ang common denominator nating lahat. Or ninyong lahat na nag-aaral at nagtuturo. Lahat kayo o lahat tayo nahihirapan. Okay. Walang hindi nahihirapan dito. Kasi nakikita ko, parang nagpo-post yung mga estudyante, hindi ba kayo naawa sa amin, DepEd, ano na. And then, ang dito once na may pagbabago, talagang may reaction. Hindi pwedeng wala. Kasi, ito yung, umalis tayo sa comfort zone natin kung saan, katabi natin yung mga taong kino-communicate natin, tapos yung teacher natin, nasa harapan lang natin. And then, pumasok tayo sa sistema ng online class. Bago to sa atin at umalis tayo dun sa comfort zone natin sa eskwelahan at pumasok tayo dito ngayon. And then, talagang hindi ng mga alam ng mga estudyante. Yes, lahat tayo dito. Yeah, lahat. Kumbaga, walang accepted. Yes. Adjustment period talaga tayo na. Pero ang kagandahan dun, syempre, na-expand tayo eh. Di ba? Yun yung capacity natin na, ay, kaya pala natin gawin yun. Pwede pala yan. Di ba? So, yun, tingin lang tayo sa positive side. Yun na kasi, actually, syempre, di natin mapipigil lahat na mag-react. Gaya nga ng sabi mo, in every changes, there is always a reaction. So, kaya, sana makatulong sa inyo na instead of, magreklamo ka, mag-isip ka na lang ng way kung paano mag-adjust. Yes. Solution lang. Tama. Kasi kapag nakatuon pa tayo sa problema, talagang problema maiisip natin. Yes. Pero kapag nagkatuon tayo sa solusyon, although na may problema siya, mapupunta tayo sa kung saan makakabuti sa atin at makakaganda sa kinabukasan natin. Ikaw naman, Pads. Magsalita ka naman. Hindi, yun sa akin. Kung kay Chess is yung sinabi niya kanina. Sa akin naman is, ito yung isa to sa lagi kong nakikita kung bakit ba nangyayari yung mga ganung salisay. Kasi dahil yung taong yon is hindi na-meet yung expectation ng tao sa kanya. Yeah. For example, sa family natin, kailangan mo maging top 1. Kailangan mo makagraduate ng summa. Diba? Imbis summa cum laude, summa langit. Diba? Oo, di ba? Sumakabilang buhay. And ayun yung isa sa nakikita ko. Actually, marami na nakausap na kabataan na ganyan. And iba-iba yung approach nila sa akin, pero isa lang ang pinupunto, about expectation. Hindi nila na-meet yung expectation ng tao sa kanila. Diba? Kapag sabi ko nga sa magulang natin, diba? Kailangan ito ka. Didiktahan ka na maging doktor ka, maging ganito ka, maging ganyan ka, maging top 1 ka. Pero pag hindi mo nagawa, ba,
merong agad na tawag dito, may tinig na agad sa isip mo na ano ba yung hindi mo nagawa? Ano ba yung ganito? Diba? Sa kaibigan mo rin ganyan. And kadalasan ngayon, lalong-lalo ngayon, doble ang stress sa pandemic ito. And ang rule ng school, puro module na lang, di ba? Online class, and sobrang hirap. And yung internet pa ng iba sobrang hina. So, yung expectation na inaabangan sa kanila ng ibang tao, sabihin natin 80% hindi na mamimit. Kasi because of pandemic na to, tama, yung online class na to, ang hirap-hirap na nga kumanek. Kaya kung titignan mo yung Facebook world, puro angal, puro ganito. Pero may isa ako nabasa, di ba, sa Facebook. Ba't ka puro angal? Kumbaga, ang pinupunto niya rito, dapat hindi ka na nag-enroll. Di ba? Dapat hindi ka na nag-enroll kung ayaw mo mahirapan. May next year pa naman eh. Pero anong gusto ng tao yun? Gusto niya mag-enroll kasi bakit? Baka mapag-iwanan siya. Kapag napag-iwanan siya, yung expectation ng tao sa kanya na makagraduate ng ganitong taon, yung nanay niya ganitong taon, hindi niya ma-meet. Diba? Kaya yung may napanood ako, may nabasa pala ako sa Facebook, yung nagpakamatay kasi hindi na-passing module. Because of module, baka bumagsak siya. Diba? And, siyempre, sobra-sobra sa stress, hindi na kinaya. And, ganun lang nangyayari. So, ang payo ko lang is, wag mo idikit yung sarili mo sa tao. What I mean is, wag ka mag-rely sa tao palagi. Just be yourself. Meron akong kilalang babae na hinangaan ko to sobra. Na hindi siya nag-enroll. Oh. Paano mo na? Ngayong hindi nag-enroll. And then, sabi ko, ba't di ka nag-enroll? Dahil alam niyang mahihirapan siya dahil sa pagtuturo or sa gagawin ngayon. Oh. And then, yun nga yung nangyari. Yun yung naging bali-balita sa mga sa balita na merong ganito, sobrang nadidepress yung mga estudyante. Ang galing mo naman, parang na-predict mo ata ito. And then hindi siya nakabase rin sa pamilya niya or sa ganito. Ang importante sa kanya ay matutunan niya. Kaya gusto ko itong Sino ba yan? Basta yun. And then, magbigay na lang tayo ng conclusion sa mga tao. Ano yung maipapayo mo sa mga taong nandun na sa eskwelahan at meron silang mindset na, teka lang, parang mali na yata ito kailangan bang i-drop out nila yon or ipagpatuloy? Bigyan ko kayo ng bomba doon. Drop out? Drop out ba nila yon? Ay pagpatuloy? Meron sila, ano bang gagawin nila kung napapansin na nila na parang hirap na o mali na to or yung history ay sa eskwelahan na to parang naiba na yung kwento o should I continue or leave without you? Continue ba or ano? Pads, ikaw muna. Sa continue rin. Sa akin ganito lang. Pag di mo alam, wag mo ipilit. Diba? Or leave? Pag di mo alam, wag mo ipilit. Pero kung gusto mo, diba? Kung talagang passion mo yan, ituloy mo. Diba? Parang ganito, sabi mo nga, sabi nga na pag-usapan kanina, kapag mali na, di ba? Kumbaga, i-absorb mo ba? Para sa akin, hindi. Pag mali na, huwag mo i-absorb. Pero sumunod ka. Di ba? Kasi at the end of the day, sarili mo pa rin naman masusunod. Yung will mo pa rin naman masusunod. Hindi naman yung sinabi ng teacher na yun or sinabi ng school na yun. Sarili mo pa rin. So, kung meron kang gusto sa buhay, kung katuloy na, mag-i-stay ba ako dito? Hindi. Nasa sa'yo yun. Hindi ko pwedeng diktahan yung tao na alisan mo to. Hindi ko rin siya pwedeng diktahan na mag-stay ka rito. Basta timbangin mo kung saan ka nararapat. Kung talagang hindi mo na kaya, talagang sobrang na-stress ka, alis. Pero kung gusto mo yung ginagawa mo, kahit nahirapan ka, patuloy ka. Mahirap din yan kasi once na umalis ka, nakasalalay yung future mo
na pwede mong nakuha lamang sa pananaw ng ibang tao na kailangan mong mag-aral para magkaroon ka ng kayamanan o magkaroon ka ng magandang buhay, na kapag nag-live ka ba nito, papasok ka na naman sa unknown world na ano mangyayari sa akin pag nag-live ako ng school? Diba? Meron bang ganun-ganun? Ay, dagdag ko lang rin. Di ba, usapang online class na rin. Yung iba hindi nakapag-enroll, yung iba nakapag-enroll. Di ba? Hindi naman ibig sabihin hindi ka nakapag-enroll, hindi ka na mag-aaral. Yeah. Di ba? Magkaroon ka ng mindset na porket hindi ka nakapag-enroll, hindi ka na mag-aaral. Magkaroon ka ng mindset na mag-aral ka, kung sabi nila self-study. Di ba? Sabi mo nga kanina, lahat ng mga binanggit mong milyonaryo, bilyonaryo, di naman nakapagtapos ng mag-aaral yun eh. Pero lahat yun nagsunog ng kilay sa sarili nilang way para mag-aral. Ganun din sa mga estudyante ngayon. Kung nahihirapan ka sa kursong kinuha mo, kung nasan ka man ngayon, di ba? Pagpatuloy mo lang. Araw-araw dapat lagi kang hindi pumipiyak ako. dapat lagi kang may goal araw-araw para mas ma-motivate kang gawin 'yon. Kay Kuya Chester naman, yun sa tanong ko, once na nakikita mo ng parang mali na, or nakikita mo yung sistema ng paaralan, to systematical your brain or your body to follow the system, sa system, diba? Ano bang kailangan? Live or go? Para sa akin, practically speaking, syempre, itutuloy mo yun. Yes. Diba? Practical lang tayo. Kasi ang labanan dito sa atin, hindi yung kung gaano ka kagaling mag-isip, kundi kung ilan ang papel mo. Kung may diploma ka ba? 4-year course ka ba? Yung pinapaniwalaan di ba? Oo eh. Pag naghanap ka ng trabaho, talagang ang pinaka-priority dyan yung 4-year course, yung bachelor's degree, di ba? So, ang masasabi ko lang, mahirap man o madali, ituloy mo lang. Yes. Yan. Ano man ang pwedeng humarang sa'yo, kesyo, to the point na masagasaan yung ego mo, ito yung alam ko ito yung pinaniniwalaan kong tama But the point is, hindi ikaw yung may hawak ng sistema You just need to follow the system. Yes. Not because you believe to the system. Yan. But you are following the system because as is na yun Yes. Existing na yun. Kumbaga, pwede kang graduate and then you have the diploma, pero yung knowledge na napag-aralan mo to build a new brand. Yes. Pwede yun. Diba, tignan ninyo. Actually, yan, diba, marami almost of the universities have yung mga aktivista na tinatawag, diba? Ba't sila activist? Kasi they are fighting for something na pinaniniwalaan nilang tama. Di ba? So, kaya naiintindihan ko yung side ng mga activists. But I've never been an active activist. But rather, an passive activist. Sa sarili ko lang, di ba? Which is, tumatakbo lang sa isip ko. Yan. Pero hindi to the point na, sasalisihin ko yung admin. And then maganda rin dito, aktivista sila, pero nasa eskwelahan. At nag-aaral sila. Yes. Meaning nun, alam nila yung mali, pero nandun pa rin sila sa mali kung saan tumutuloy sila. Pero sa pagtuloy nila, gusto nilang baguhin yung mali kung nasaan sila. Yes, exactly. Diba? Kaya sila Diba? Kasi yung iba, gaya nga ng tanong mo, alam mo na may mali, alis ka pa. So, paano may tatama yung mali? Yes. Diba? So, kaya, believe ako dyan sa mga yan. Pero, syempre, may mga bagay na, lagpas na sa boundary. boundary. So, yun lang. Ituloy lang natin. Tuloy lang. Okay? And, naniniwala naman ako na darating ang panahon na talagang everything will be okay. Yes. To the point na... Everything will be okay. Okay, to the point na talagang magbe-benefit ang lahat. Yeah. Diba? So, yun. Yun, ang ganda ng pag-usapan natin, about talaga sa pag may pag-uusap na ganito, kumbaga kahit magkakaiba tayo ng opinion, pero yung opinion natin na yun, nagsasanga-sanga pa ng ibang kaalaman. Halimbawa sa mga activists and sa mga hindi, napapansin yung kung ano pang dapat idagdag
at kung ano pang dapat i-build na panibago. Pero hindi naman ibig sabihin na pwede kasing labanan ng knowledge dito kung anong yung maraming hindi matatamaan, pwede yung i-build, di ba? So, yun, maraming tayo na pag-usapan at sa special guest natin na si Chester Lambino at si pinangalanan naman sa yun Marami tayong pinag-usapan. Kasama rin natin si Renel Padios at yung co-host ko si Kevin Salvatin at ako na rin magpapangalan. Kevin Bisaga. So, yun lang. Maraming salamat sa inyo. Total vlog ko naman to. I-out ko na.